Nagsimula ang kwento sa babae na nagising matapos ang 20 taon na pagkayelo. Sa loob ng 20 taong ito, parang huminto ang oras. Ang itsura ng babae ay hindi nagbago kahit kaunti. Siya ay pasuray-suray na lumabas ng laboratorio. Naglakad siya hanggang sa istasyon ng bus, pasuray-suray na sumakay sa bus, at naglabas ng 501 na pera. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang kamay at gusto niyang ibalik ng driver ang sukli. Sinabi ng driver sa kanya na ang pamasahe ng adult ay 1,301. Labis siyang nagtaka. Bakit tumaas ng ganoon ang presyo ng pamasahe ng magdamag? Malinaw na hindi niya alam na 20 taon na ang nakalipas. Inakala ng driver na nakalimutan niyang magdala ng pera at hindi siya pinaalis sa bus. Nang pag-uwi ni Miron, walang kalaman-laman ang bahay. Akala niya ay walang pera ang kanyang mga magulang para bayaran ang upa at pinalayas na sila. Inilabas ni Miron ang kanyang cellphone mula 20 taon na ang nakalipas, gustong kontakin ang kanyang pamilya. Ngunit matagal nang sira ang cellphone. Dinala niya ito sa tindahan ng cellphone para ipaayos. Sinabi ng empleyado ng tindahan sa kanya na ang cellphone ay talagang hindi na magagamit. Wala siyang ibang pagpipilian kundi pumunta sa istasyon ng pulis. Sinabi ni Miron sa pulis na nakasama lang niya ang kanyang pamilya kahapon. Ngunit pagkatapos lang ng isang gabi, lumipat na ang pamilya. Hindi alam kung saan lumipat ang pamilya. Hiningi ng pulis sa babae na ipakita ang kanyang mga dokumento. Nanginig ang mga kamay ni Miron habang inilalabas ang lahat ng bagay sa kanyang bag. Inilabas ang kanyang ID card at ibinigay ito sa pulis. Nagulat din ang pulis nang makita ito. Sinabi ng pulis na ipinanganak siya noong 1976 at 44 na taong gulang na siya ngayon. Ngunit ang babae sa harapan ay hindi mukhang 44 na taong gulang kahit kaunti. Sa pamamagitan ng kanyang ID card, hinanap din ang numero ng telepono ng ina ni Miron. Nag-iwan ng mensahe si Miron para sa kanyang ina. Narinig ng ina sa kabilang linya ang mensahe. Narinig ang boses ng kanyang anak na nawawala sa loob ng 20 taon. Napahagulgol ang ina. Narinig ng ama at nakababatang kapatid ang ingay at agad na lumabas. Ang buong pamilya ay tumakbo sa istasyon ng pulis nang may kagalakan. Sinabi ng pulis sa kanila na pumunta si Miron sa paaralan. Muli silang nagmadali sa paaralan. Nakaupo si Miron sa upuan ng paaralan, pinapanood ang lahat na may hawak na mga smartphone. Gumagamit din ng mga Bluetooth headset para tumawag. Nag-uusap tungkol sa maraming karaniwang salita sa internet. Hindi maintindihan ni Miron, medyo nagtaka siya. Sunod, nasaksihan niya ang isang nakakatakot na eksena. Ang banner ng paaralan sa itaas ay nakasulat na Hanguk Schools 3rd Semester 2019. Gayon din, sa damit ng lahat, ay ang numerong 2019. Sa wakas, napagtanto ni Miron na nagyelo siya sa loob ng 20 taon. Bago pa siya makapagpakalma, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa malayo. Itinaas niya ang kanyang ulo para tumingin. Lumabas na ang kanyang adultong nakababatang kapatid. Kahit 20 taon na ang nakalipas, nakilala pa rin niya ang kanyang nakababatang kapatid. Napaiyak sila ng kanyang nakababatang kapatid at nagyakapan. Dinala siya ng kanyang nakababatang kapatid pauwi. Sa loob ng 20 taon mula nang mawala si Miron, naniniwala ang kanyang mga magulang na tiyak na babalik ang kanilang anak. Agad silang lumipat at naidekorasyonan na ang silid ni Miron. Nang makita na naroon pa rin ang lahat ng kasangkapan, hindi napigilan ni Miron ang pag-iyak. Napakatagal na ng panahon, hindi siya nakalimutan ng pamilya. Ngunit ano ang nangyari sa huli? Sumali si Miron sa isang 24 na oras na eksperimento sa pagyayelo. Bakit siya nagising 20 taon pagkatapos noon? Dahil gusto niyang makuha ang 500,001 na pera. Sumali siya sa 24 na oras na eksperimento sa hibernation. Orihinal na madyay gising siya pagkatapos ng 24 na oras. Ngunit ang propesor na namamahala sa eksperimento ay naaksidente. Kaya ang 24 na oras na eksperimento sa hibernation ay naging 20 taon. Ang kanyang pangalan ay Miron, isang estudyante sa universidad. Dahil mahirap ang kanyang pamilya, nagsikap siya sa maraming iba't ibang part-time na trabaho para suportahan ang kita ng kanyang pamilya. Biglang isang araw, lumapit sa kanya si Dong Chan, ang direktor ng isang variety program. Sa istasyon ng telebisyon, handang bayaran siya ng 500,001 na pera. Para sumali siya sa eksperimento sa hibernation. Naisip ni Miron na kailangan ng kanyang retardadong kapatid na lalaki ng pera para sa operasyon. Kaya agad siyang pumayag na sumali sa eksperimento. Si Dong Chan, para maabot ang pagiging epektibo at pagiging totoo ng programa ng hibernation ay sumama din sa eksperimento. Lumipat ang eksena nang biglang nagising ang propesor.
Pasuray-suray siyang naglakad sa pader, binuksan ang freezer, kumuha ng ilang vial ng gamot at pinagsama-sama ang mga ito, pagkatapos ay inilagay ang mga ito sa syringe. Isang serye ng operasyon sa running machine. Huminto rin ang makina. Mabilis na uminit ang kanilang freezer. Mabilis ding natunaw ang yelo sa loob. Sa ilang sandali, automatikong bumukas ang freezer. Itinurok ng propesor ang gamot sa braso ng dalawang tao, nakita siyang ginagawa ang lahat ng ito. Pasuray-suray siyang naglakad ng ilang hakbang at tuluyang bumagsak sa sahig. Muling tumibok ang puso ng dalawang tao. Parang nabuhay muli ang mga daluyan ng dugo ng buong katawan. Gumalaw ang mga kamay ni Miron at saka siya nakahinga muli. Kahit na nasa freezer siya sa loob ng 20 taon, hindi nagbago ang kanyang itsura kahit kaunti. Mukha pa rin siyang 24 na taong gulang. Nang umuwi si Miron, naalala niyang nasayang niya ang 20 taon. Ano man ang mangyari, hindi niya ito matanggap. Nagalit siya, dinala ang letter of guarantee sa istasyon ng telebisyon. Nagulat si Roman na nakakilala sa kanya. Diretsyong nilagpasan siya ni Miron, pinuntahan si Dong Chan at sinampal siya ng masakit. Umiyak siya at sinabi, ibalik mo sa akin ang 20 taon. Kailangan mo panagutan ang nawala kong buhay. Nagtataka silang lahat na nakatingin sa kanila. Mabilis na dinala ni Dong Chan si Miron sa ibang lugar para mag-usap. Hiningi ni Miron kay Dong Chan na magpaliwanag. Mabilis niyang sinabi sa kanya, sinabi rin niyang galit na galit din siya dahil kakagising lang niya. Silang dalawa ay nag-uusap at umiiyak. Matapos kumalma, inilabas niya ang papel ng garantiya na isinulat para sa kanya ng presidente ng istasyon ng telebisyon 20 taon na ang nakalipas, at nang matapos nilang basahin. Sinabi ni Miron na hihingi siya ng kompensasyon sa istasyon ng telebisyon, pagkatapos ay inilabas ang calculator. Ang 24 na oras ay 500,001. Ang bawat oras ay 20,833. Ang isang taon ay 8,760. Matapos kalkulahin, nakuha nila ang 70 bilyon. Silang tatlo ay nagulat kahit ibenta ang istasyon ng TV ay hindi makukuha ang ganoong halaga. Sinabi ng chairman kay Miron na ang halagang ito ay maaaring unti-unting mabayaran at malutas ang problema. Nagdesisyon si Miron na bumalik sa paaralan upang tapusin ang programang hindi niya natapos. Sinabi niya sa guro na gusto niyang muling kunin ang kurso. Hiningi ng guro ang kanyang major at klase, nagme-major sa Chinese literature noong 2096. Lubos na nagulat ang guro nang marinig iyon. Pagkatapos bumalik sa paaralan, pumasok si Miron sa klase, nakasuot ng pang 20th century fashion, na matagumpay na nakaakit ng isang lalaki. At binigyan pa siya ng inumin ng lalaking ito. Pumasok ang isang propesor sa silid-aralan. Nang makita niya si Miron, natakot siya ng labis na nanghina ang kanyang mga tuhod, dahil siya ang dating kasintahan ni Miron, ang lalaking nagtaksil sa kanya 20 taon na ang nakalipas. Biglang pinakita si Dong Chan na himalang nabuhay muli matapos ang 20 taong hibernation. Siya ay nag-aalinlangan sa kalsada, nakakaramdam ng pagkahilo. Sa huli, hindi na nakayanan, bumagsak siya sa lupa. Dinala siya ng mga dumadaan sa ospital. Agad siyang sinuri ng doktor. Normal ang kanyang pulso, at normal ang kanyang paghinga, ngunit ang temperatura ng katawan ay 31.5 degrees. Ang normal na temperatura ng katawan ng tao ay mga 36.5 degrees. Sinabi ng doktor na masyadong abnormal ang temperatura ng kanyang katawan, ngunit nang magising si Dong Chan, sumigaw siya na gustong umalis, sinasabing mayroon pa siyang mga tungkuling pag-film, ngunit hindi ito pinahintulutan ng kanyang mahinang katawan. Inilabas din ng mga doktor ang lahat ng uri ng thermometer para sukatin ang kanyang temperatura, ngunit ang temperatura ng kanyang katawan ay 31.5 degrees pa rin. Habang nagtataka ang doktor, nagising si Dong Chan. Nahirapan siyang sabihin sa doktor na contaken ang kanyang deputy director. Tinanong siya ng doktor kung ano ang numero ng telepono. Patuloy na sinabi ni Dong Chan ang numero ng telepono at ang pangalan ng deputy director, pagkatapos sabihin iyon, agad siyang nahimatay. Sa kabilang banda, ang deputy director na si Hyengi ay nakatanggap ng tawag mula sa ospital. Nang marinig ang pangalan ni Dong Chan, nanginginig ang kanyang mga kamay. Matapos ibaba ang telepono, mabilis na kinontak ni Hyengi ang presidente. Silang dalawa ay nagmadaling pumunta sa ospital. Sa oras na ito, narinig din ng pamilya ni Dong Chan ang balita at pumunta sa ospital. Nang makitang bata pa si Dong Chan, lubos na nagulat ang buong pamilya. Tiningnan niya ang mukhang parehong pamilyar at kakaiba sa kanyang harapan. Medyo nalilito si Dong Chan. Nahimiti siya matapos sabihin ang isang pangungusap. At naghintay sila hanggang sa muling magkamalay si Dong Chan. Tiningnan niya ang kanyang matandang ina sa kanyang tabi. Tinanong niya ang kanyang ina. Dahil tumanda siya ng labis matapos ang isang gabi lamang.
At mamata ang kanyang ama. Nang makita ang isang tiyahin na tinatawag siyang kapatid. Nagulat si Dongchan. Ano ito? Wala siyang oras para mag-react. Pagkatapos ay may isang matandang lalaki na tumawag sa kanya ng senior at nagsabing ako si Hyengi. Lubos na nalito si Dongchan. Ano ang nangyayari? Nagmadali siyang lumabas ng silid ng ospital papunta sa lobby ng ospital. Nakita niya ang taong 2019. Bagaman mahirap paniwalaan, sa wakas ay napagtanto niya na siya ay nasa hibernation sa loob ng 20 taon at sa wakas ay kailangang tanggapin ang katotohanan. Naalala si Miran na nakilahok sa eksperimento kasama niya, kaya sinabi niya kay Hyengi na hanapin ang address ng bahay ni Miran. Ngunit ang kanyang bahay ay bakante na ngayon. Umuwi si Dongchan kasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng 20 taon, nawala siya. Isang malaking pagbabago ang nangyari sa bahay. Ginastos ng nakababatang kapatid na lalaki at nakababatang kapatid na babae ang lahat ng kanilang pera. Nagbukas ang pamilya ng grill shop para mabuhay. Ang nakababatang kapatid na lalaki ay kasal na rin at may magandang anak na babae. Pumanaw na rin ang ama ilang taon na ang nakalipas. Ang pamilya ay lubos na nagtataka tungkol sa mga taon na nawawala si Dongchan, ngunit hindi nila siya tinanong. Masayang-masaya si Dongchan sa kanyang ligtas na pag-uwi. Nagpunta si Dongchan upang alamin kung bakit siya nagising pagkatapos ng 20 taon. Pumunta siya sa lab. Dito niya nakilala ang subordinate ng propesor. Kaya agad siyang dinala ng subordinate upang makipagkita sa propesor at sinabi rin na nawala ang memorya ng propesor. Ginawa niya ang lahat ng kanyang huling pagsisikap upang gisingin sila. At bakit niya itinago ang kanilang impormasyon? Ito ay dahil noong taong iyon, may taong sinadyang pasabugan ang sasakyan ng propesor. Kung malalaman nilang buhay pa ang propesor, tiyak na pupunta sila at papatayin siya. Ang lahat ng bagay ay kailangang maghintay hanggang sa mabawi ng propesor ang kanyang memorya para malaman. Ngayon ang unang araw ni Dongchan pabalik sa trabaho sa istasyon ng telebisyon. Pagkaupo niya, tumakbo ang isang junior para turuan siya kung paano magtrabaho. Medyo hindi komportable si Dongchan. Ang mas matindi pa ay hinawakan din ng taong ito ang kanyang baba para magkomento sa hitsura ni Dongchan. Pumasok si Hyengi. Malaki ang respeto niya kay Dongchan. Sinisi ni Dongchan si Hyengi sa paraan ng pagtuturo niya sa kanyang mga subordinate. Mabilis na humingi ng paumanhin si Hyengi. Agad na nagulat ang taong katabi niya. Sa kanyang puso, nagtataka siya kung sino ang taong ito para pakinggan siya ni Hyengi ng ganoon. Sa totoo lang, 20 taon na ang nakalipas, si Dongchan ay isang sikat na producer na nanalo ng maraming parangal. Noong panahong iyon, si Hyengi ay isang apprentice lamang na sumusunod sa kanya. Ngayon, bumalik si Dongchan dahil siya ang host ng komperensya. Nagpanukala siya ng maraming ideya tungkol sa mga game show, halimbawa, pagsasama-sama ng mga dokumentaryo at game show para hamanin ang mga artista na mag-survive. Ang kanyang mga kasamahang nakaupo ay pinapandirihan ang kanyang mga ideya. 20 taon nang hindi nakikisalamuha si Dongchan sa lipunan. Ang kanyang mga ideya ay matagal ng lipis, kaya upang mabilis na makasabay sa panahon. Hiniling niya kay Hyengi na samahan siyang manood ng mga game show at matutong gumamit ng computer. Kinabukasan, nagpunta siya sa istasyon ng pulisya upang imbestigahan ang pagkawala noong taong iyon. Hindi niya inaasahan na matutuklasan niyang ang mga taong nakapaligid sa kanya, kasama ang kanyang kasintahan, ay hindi nabanggit na sila ay nakilahok sa eksperimento, ang pagtulog sa hibernation. Labis na nadismaya si Dongchan. Upang hindi madamay ang istasyon ng telebisyon. Itinago nila ang katotohanan tungkol sa pakikilahok sa eksperimento. Naglaho siya ng gano'n na lang sa loob ng 20 taon. Pinuntahan niya si Hyengi para tanungin. Bakit hindi mo sinabi sa pulisya ang tungkol sa eksperimento? Hinawakan din niya ang kwelyo at sinabi, bakit ka naging napakadamot? Pinuntahan niya ang kanyang kasintahan 20 taon na ang nakalipas, si Haeyong. Tinanong siya kung pagkatapos niyang mawala. Hindi siya naghanap at nagkunwaring walang nangyari. Nakaramdam din ng sama ng loob si Haeyong. Sa loob ng 20 taon, palagi siyang namuhay sa pagkakasala. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nag-aasawa. Naghihintay pa rin kay Dongchan. Ngunit naramdaman ni Dongchan na walang paraan para mapatawad siya dahil siya ang taong pinakamamahal niya at pinakamalapit sa kanya. Umiyak si Haeyong at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin para mapatawad siya nito. Walang sinabi si Dongchan kundi tumalikod at umalis. Naaalala ang lahat ng tamis sa pagitan nilang dalawa noong nakaraan. Hindi alam ni Dongchan kung paano haharapin si Haeyong. Sa kabilang banda, si Miron, na natulog sa hibernation kasama si Dongchan noong taong iyon, ay muling nakipag-ugnayan sa kanyang matandang kaibigan, hinihiling na magkita sila. Nagkayakapan silang tatlo ng may kagalakan at nagtatalon.
Ang 2 taong nakatingin kay Miran at sa batang mukha ni Miran ay nagduda na uminom siya ng isang uri ng elixir. Malapit nang magtapos si Miran. Kaya dinala niya ang kanyang resume para mag-apply ng trabaho. Ngunit nakita ng tagapanayam na siya ay 44 na taong gulang at walang karanasan sa trabaho at tinanggihan siya. Habang iniisip ni Miran, lalo siyang nagagalit. Sa totoo lang, 24 na taong gulang lang siya. Ang natitirang 20 taon ay nasa freezer. Wala siyang ibang pagpipilian kundi hanapin si Dongchan. Sabihin na gusto niyang magtrabaho sa radyo at telebisyon. At sinabi pa na gusto niyang sumali sa game show team. Ipinaliwanag ni Dongchan na hindi siya angkop para sa trabaho sa isang istasyon ng telebisyon. Ngunit matatag pa ring sinabi ni Miran na tiyak na magagawa niya ito ng maayos. Naramdaman niya na napakakumpiyansa nito, kaya agad siyang pumayag. At kasabay nito, sinabi rin niya kay Miran ang masamang balita mula sa lugar ng propesor. Nalaman niya na ang temperatura ng katawan ng isang taong nagyelo ay 31.5 degrees. Ang limitasyon ay 33 degrees. Kung lalampas sa 33 degrees ang antas ay magiging mapanganib sa buhay. Kahit na ang babaeng ito ay 44 na taong gulang, siya ay bata at maganda pa rin. Ang kanyang ngiti ay nakaakit kay Dongchan. Lumapit si Dongchan at binigyan si Miran ng cellphone. Para magpasalamat, nagpa siya si Miran na ipakilala ang kanyang matalik na kaibigan sa kanya. Tiningnan ni Dongchan ang 2 kaakit-akit na babae sa harap niya. Nang makita kung gaano sila kasigasig, agad siyang naghanap ng dahilan para umalis. Hawak ni Miran ang bagong cellphone na ibinigay ni Dongchan sa kanya. At agad siyang nagpadala ng isang cute na emoticon. Tiningnan ni Dongchan ang emoticon at nagpakita ng ngiti. Pagdating niya sa kumpanya, hinanap niya si Miran. Tuwang-tuwa niyang sinabi sa kanya na ang mga function ng bagong cellphone ay mahusay. Nagkataon, nagtama ang kanilang mga mata. Sa sandaling ito, parang naririnig nila ang tunog ng puso na tumitibok ng mas mabilis. Sa gabi pagkatapos ng trabaho, sabay silang pumunta sa garahe. Bigla, itinutok ng isang lalaki ang kutsilyo sa likod ni Dongchan. Agad niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Silang dalawa ay kinulong sa truck ng kotse. Akala ng mga kidnapper na tiyak na mahihimatay ang 2 tao dahil sa malamig na temperatura sa truck. Ngunit hindi nila alam na nag-uusap ng mahinahon sina Dongchan at Miran. Tungkol sa katotohanan na ang dalawa ay natulog sa yelo sa loob ng 20 taon, ito ay maliit na bagay lamang. Nang makarating sila sa isang liblib na maliit na kalsada, pinahinto ng mga kidnapper ang kotse, gustong makita kung buhay pa ang dalawa. Nang pumasok sila, nakita nilang buhay pa ang 2 tao. Agad na tinanong ng kidnapper ang kinaroroonan ni Professor Wang, na responsable para sa eksperimento ng pagtulog sa yelo. Direktang sinabi ni Dongchan na hindi nila alam. Ang kidnapper, nanginginig sa lamig, ay patuloy na nagtatanong. Direktang sinipa sila ng dalawa. Nahulog ang kanyang cellphone. Mabilis itong pinulot ni Miran. Hindi rin pangkaraniwang tao ang kidnapper. Matagal na naglaban ang dalawa. Hinawakan ni Dongchan ang buhok ng kidnapper at hinailan ng malakas. Sinamantala ni Miran ang pagkakataon na sipin ang isa ng direkta sa sensitibong lugar. Gamulong siya sa sahig sa sakit. Nagtulungan ang dalawa. Sinubukan niyang sipin ang pinto ng kotse, tumakbo palabas, at hindi nakalimutang isara ang pinto. Sinabi ni Dongchan sa isa pang kidnapper, na tumawag na siya sa pulis, nagbanta ng kaunti, ngunit nagmamadaling umalis ang kidnapper. Kung kaya nilang dalawa napigilan ang kidnapper, bakit hindi nila siya pinilit na ibalik sila? At sa pagkakataong ito, naglakad na lang sila pauwi. Hindi nila alam kung gaano na sila katagal naglalakad. Tumataas ng tumataas ang temperatura ng katawan ni Miran. Mabilis siyang binuhat ni Dongchan at tumakbo. Nang malapit na silang mawala ng malay, nakakita sila ng sasakyan. Gamit ang kanyang huling lakas, pinahinto ni Dongchan ang sasakyan at dinala si Miran sa ospital. Nakaligtas si Miran matapos uminom ng gamot na pampababa ng lagnat. Mabilis ding binuhusan ni Dongchan ng malamig na tubig ang kanyang katawan para lumamig. Nang makitang ayos na si Miran, nakaramdam siya ng kapanatagan. Nagpunta si Dongchan kay Professor Yu Chi-bom, nagtatanong kung may solusyon. Sinabi ni Professor Yu na iisa lang ang paraan para maibalik ang normal na temperatura ng kanilang katawan. Ngunit si Professor Huang lang, na may amnesia, ang nakakaalam kung paano maibalik ang temperatura ng katawan. Ngunit imposibleng mahulaan kung kailan babalik ang alaala ni Professor Huang. Maaari lang siyang mag-isip ng ibang paraan para maiwasan itong mangyari ulit. Bumili si Dongchan ng 2 monitoring watch para masubaybayan ang temperatura ng katawan anumang oras, at naghanda rin ng gamot na pampababa ng lagnat. Sinabi rin niya kay Mira na dalhin ito, para kung sakaling may mangyaring masama.
Nang araw na iyon, paglabas ni Miran sa silid-aralan, hinarang siya ng isang propesor. Pagkabukas ng kanyang bibig, sinabi niya ang pangalan ni Miran. Siya ang dating kasintahan ni Miran na nagtaksil sa kanya 20 taon na ang nakalipas, at ngayon ay gusto niyang bumalik si Miran sa kanya. Kung ikaw iyon, papayag ka ba? Walang hiya niyang hiniling kay Miran na bumalik sa kanya. Sinabi rin niya na sumali si Miran sa eksperimento sa hibernation dahil sa kanya. Nakipagtalo rin si Miran, at direktang sinabi na huwag na silang magkita muli mula ngayon. Kinurot ni Gongsim ang pisngi ni Miran at sinabing napakaganda niyang tingnan kapag nagagalit. Sinabi rin niyang gusto niyang buhayin muli ang kanilang maalab na pag-ibig tulad noong taong iyon. Inisip ni Miran na baliw ang lalaking ito. Sinabi niyang kasal na ito. Agad na sinabi ni Gongsim na para sa kanya, magdidiborsyo siya agad. Pagkatapos sabihin iyon, niyakap niya ng mahigpit si Miran. Sa pagkakataong ito, hindi na nakatiis si Miran. Kinuha niya ang kanyang bag at pinagpapalo siya, kaya pareho silang dinala sa istasyon ng pulis. Sumigaw din si Gongsim na huwag parusahan si Miran. Tinanong ng pulis kung ano ang relasyon nilang dalawa. Buong tapang na sinabi ni Gongsim na magiging magkasintahan sila sa hinaharap. Direktang sinabi ni Miran sa pulis na kahit ano pa ang mangyari, mapaparusahan din ako, kaya papaluin ko siya ulit. Nasa istasyon ng pulis sila. Dumating si Dong Chan nang nagmamadali. Sinabi niya kay Mira na kahit gaano siya kagalit, hindi niya dapat atakihin ang propesor. Nang malaman niyang ang taong binugbog ay dating kasintahan ni Miran, agad nagbago ang kanyang ugali. Sinabi ni Dong Chan na tama lang na bugbugin niya ito. Mas maganda sana kung napilayan niya ito. Habang nagsasalita siya, lalong nagalit si Dong Chan. Direkta siyang pumunta kay Gongsim para babalaan ito na huwag buluhin si Miran. Hindi pumayag si Gongsim, at nagpakita pa rin ng mayabang na anyo. Nagkagulo silang dalawa. Nagtulungan ng lahat para hilahin silang dalawa. Direktang hindi pinansin ni Dong Chan si Gongsim. Hinawakan niya ang kamay ni Miran at umalis sa istasyon ng pulis. Umalis si Gongsim na may pasa sa mukha. Kinabukasan, naghanap sina Dong Chan at Miran ng bagong lugar para mag-shooting. Huminto silang dalawa para kumuha ng maraming litrato. Iminungkahi ni Mira na pumasok sila at tingnan ang lugar. Baka may mas magandang lugar para mag-shooting. Umiinit ang panahon. Mabilis na hinaila ni Dong Chan si Miran, sinasabing kailangan nilang lumabas. Bumalik silang dalawa, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, hindi nila nakita ang sasakyan. Tumataas ang temperatura ng kanilang katawan. Naintindihan din ni Dong Chan. Nawawala sila. Naglakad sila at naghilaan. Malapit nang umabot sa 33 degrees ang temperatura ng kanilang katawan. Patuloy na tumutunog ang alarma ng relo. Mabilis na tinulungan ni Dong Chan si Mira na umupo, naghandang kunin ang gamot na pampababa ng lagnat para palamigan siya. Ngunit nang hanapin niya ang bag ni Miran, hindi niya makita ang gamot na pampababa ng lagnat. Nakalimutan niyang dalhin ito. Lalong bumibilis ang paghinga ni Miran, at agad siyang nawala ng malay. Unti-unti ring tumataas ang temperatura ng katawan ni Dong Chan. Isang dosis lang ang gamot na pampababa ng lagnat. Walang pag-aalinlangan, tinurok niya ito kay Miran. Mataas ang kanyang temperatura. Unti-unting bumababa ang lagnat ni Miran. Ngunit umabot na sa kritikal na antas ang temperatura ng katawan ni Dong Chan. Nawala ng malay si Dong Chan at bumagsak sa lupa. Pagkatapos ng ilang sandali, nagising si Miran. Nang makitang nawala ng malay si Dong Chan, nag-aalala niyang tinawag ang kanyang pangalan, ngunit hindi ito tumugon. Sa sandaling iyon, umulan. Marahil naawa rin ang Diyos sa kapalaran ni Dong Chan. Bumagsak ang patak ng ulan sa kanyang katawan. Mabilis na bumaba ang temperatura ng katawan ni Dong Chan. Pagkatapos ng ilang sandali, nagising din siya. Nakita ni Mira na nagkamalay siya. Hindi niya napigil ang halikan si Dong Chan. Mahinahong hinawi ng lalaking ito ang kanyang buhok. 20 taon na ang nakalipas nang si Professor Huang ang namamahala sa eksperimento sa hibernation. Ngunit nawala ang kanyang alaala. Noong panahong iyon, nasira ang kanyang sasakyan dahil sa isang tao at biglang sumabog. Bagaman nagkaroon ng swerte ang propesor na makaligtas, nawala ang kanyang alaala. Para matulungan ang propesor na maibalik ang kanyang alaala sa lalong madaling panahon, binigyan siya ni Professor Yun ng mga libro. Sumailalim siya sa maraming ehersisyo sa rehabilitasyon. Pagkatapos ay inilagay ang kanyang mga kamay sa yelo na nakapiring at dinala siya sa laboratorio. Ngunit wala pa ring maalala si Professor Huang. Sa kabilang banda, nalaman din ni Lee Sobdo, ang pinakamalaking presidente sa Korea, na hindi patay si Professor Huang. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na imbestigahan ang kaso ng palihim. Ang nakakagulat ay magkamukhang magkamukha si Chairman Lee at ang lalaki sa freezer.
Upang protektahan ang propesor, nag-usap at nagdesisyon sina Dong Chan at Professor Yu na dalhin ang propesor sa kanilang bahay. Nagkataon, nakita nila ang mga magulang ni Miran at ang kanyang pamilya na nag-uusap kung paano ibabalik ang temperatura, ang normal na antas ng dalawang tao. Sinabi ni Dong Chan sa kanila ang tungkol sa sitwasyon ni Professor Huan. Ang dalawang pamilya, matapos ang negosasyon at desisyon, sa araw, mananatili ang propesor sa barbecue restaurant ni Dong Chan, at sa gabi ay matutulog siya sa bahay ni Miran. Inutusan ng propesor na magbalat ng sibuyas, umiyak siya habang nagbabalat, at pinagalitan ng ina ni Dong Chan. Isang araw, pumunta si Presidente Lee sa barbecue restaurant ni Dong Chan. Nagpanggap siyang papasok sa tindahan para kumain. Aksidenteng nakita siya ng propesor. Ilang malalabong imahe ang lumitaw sa isipan ng propesor. Hindi nakilala ni Presidente Lee si Professor Huan. Mabilis na umalis ang propesor. Maya-maya, dumating si Chairman Lee para hanapin ang asawa ng kanyang kakambal na kapatid. Balak niyang pumunta sa istasyon ng telebisyon para ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Ang totoo, si Chairman Lee ay si Lee Han-duk, ang nakatatandang kapatid na nag-hibernate, at si Lee ang nakababatang kapatid. Maraming taon na ang nakalipas, na aksidente si Lee Han-do at inilagay sa hibernation, at sinamantala ni Lee Sao-do ang pagkakataong ito para palitan si Lee Han-do bilang presidente. Upang pigilan si Lee Han-do na magising, nagpadala siya ng mga tao ng 3 beses para patayin si Professor Huan. Kasabay nito, umasa si Professor Huan sa kanyang memorya. Nagbalik ang mga alaala. Agad siyang pumunta sa laboratorio, binuksan ang cabinet, at natagpuan ang isang notebook na nagtatala tungkol sa pagbabalik ng temperatura ng katawan sa mga nag-hibernate. Pagkatapos ay nakita niya si Lee Han-do sa freezer. Bumalik ang mga nawawalang alaala. Sa sandaling ito, tuluyan niyang nabawi ang kanyang memorya. Alam din niya na maaaring nasa panganib siya. Tulad ng inaasahan, nalaman ni Lee Sao-do ang balita. Sa gabi, habang naghahanda si Professor Huan na umuwi, biglang kinidnap siya ng isang lalaki. Pagkatapos ay dinala siya ni Lee Sao-do sa isang maliit at madilim na silid. Nikatikip ang kanyang mga mata. Sinabi ni Lee Sao-do sa kanya na ibigay ang power source ng hibernation chamber sa laboratorio para gawing bigo ang hibernation experiment. Kung hindi niya gagawin, papatayin siya. Ano ang mangyayari kina Dong Chan at Miran? Walang ibang pagpipilian si Professor Huan. Wala siyang ibang magagawa kundi gawin ito. Pumunta siya sa laboratorio at sinabi kay Professor Yu. Sinabi niya sa kanya na huwag nang pumunta rito. Kukunin niya ang kontrol sa laboratoryong ito. Nakaramdam si Professor Yu ng kakaiba. Paglabas niya, agad niyang tinawagan si Dong Chan. Sa oras na ito, tinatanggal ni Professor Huan ang power source ng hibernation compartment. Dumating si Dong Chan sa tamang oras. Tinanong niya ang profesor kung bakit niya ito ginagawa. Sinabi ng profesor na kung hindi sisirain ang mga hibernation chamber na ito, at gagawing bigo ang mga eksperimento, mamamatay silang lahat. Sabi ni Dong Chan, pakiusap, iligtas niyo kami. Hayaan niyo maging normal kami, para mabuhay. Simula ng huling halikan ni Miran at Dong Chan, mabilis na umunlad ang kanilang relasyon. Nagsimula silang mag-date. Siyempre, kailangan nilang gumawa ng mga makabuluhang bagay. Ngunit maaari lamang silang maghalikan sa ilalim ng malamig na tubig. Dahil ang kritikal na punto ng temperatura ng katawan para sa mga taong nag-hibernate ay 33 degrees. Magiging napakadelikado kung lalampas dito. Ang paghalik ay isang hormone-enhanced sport na maaari lamang gawin sa malamig na tubig. At ang Jin na dating nag-hibernate ay parang time bomb. Ang buhay ng nag-hibernate ay maaaring mapanganib anumang oras. Nang araw na iyon, tinatawagan ni Dong Chan si Miran, biglang nakaramdam ng pagkahilo at hirap sa paghinga. Ngunit hindi tumaas ang temperatura ng kanyang katawan. Maya-maya, bumagsak si Dong Chan sa lupa. Nasa kabilang linya si Miran, napansin na may mali. Kinuha niya ang kanyang bag at mabilis na tumakbo palabas. Sinabi ni Professor Yu kay Dong Chan na ang hibernating human Jin sa kanyang katawan ay nabago na. Na-detoxify na ito. Ngunit gayunpaman, pagkatapos ng 48 oras, muli itong lilito. Sa oras na ito, dumating din si Miran. Mabilis niyang tinanong si Dong Chan kung okay lang siya. Natakot din si Dong Chan na magbago ang jeans ni Miran. Biglang napansin ni Dong Chan ang mga pasa sa kanyang braso. Ngunit hindi alam ni Miran mismo na may pasa sa kanyang braso. Sinabi ni Professor Yu sa gilid na hindi ito pasa. Nagsimula na siyang mag-mutate ng genetically. Tinanong ni Dong Chan kung may solusyon. Sinabi ni Professor Yu na si Professor Huang lang ang nakakaalam kung paano. Ngunit ngayon ay nawawala si Professor Huang. Pumunta sila sa laboratorio para maghanap ng mga pahiwatig. Magulo dito. Nararamdaman ni Professor Yu na tiyak na dinala si Professor Huang ni Lee Sao-do.
Sa kabutihang palad, nakapaghanda silang dalawa ng maaga. Nakipag-ugnayan sila sa anak ni Li Huando ng maaga. Nakabalik ng ligtas si Professor Huang. Sa kabilang banda, nagre-research din si Professor Yu ng antidote araw at gabi. Sa wakas ay nakakuha siya ng mga resulta mula sa notebook ni Professor Huang. Ngunit ito ay isang bagong research na gamot. Hindi magagarantiya kung magkakaroon ng anumang side effect. Kailangan munang magpaturok ang isa sa kanila. Sinabi ni Miran kay Professor Yu na hayaan siyang sumubok muna. Kinabukasan, nagpaturok si Miran bago dumating si Dong Chan. Sinabi ng profesor kay Dong Chan na 2 oras nang nakapagpaturok si Miran. Nagtagumpay ang antidote. Malungkot na sinabi ni Dong Chan kay Miran na dapat siya muna ang sumubok nito. Pareho nilang iniisip ang isa't isa. Gusto nilang harapin muna ang lahat ng panganib. Nagpaturok din si Dong Chan ng gamot. Magkatabi silang nakahiga. Sinabi sa kanila ni Professor Yu na antidote pa lang ito. Hindi pa na-research ang gamot para ibalik ang normal na temperatura ng katawan, kaya kailangan pa rin nilang mag-ingat na huwag tumaas ang temperatura ng katawan. Sa kabilang banda, si Li Xiaodo, ang Peking presidente ng Chaiban, ay nagdaraos ng high-level conference. Sa sandaling ito, lumitaw ang tunay na presidente, si Li Huangdo. Nagsimula ang drama ng pagkilala sa tunay at peke. Pareho nilang sinabi na sila ang tunay na Li Huangdo. Nalito ang lahat, hindi na alam kung sino ang paniniwalaan. Agad na humarap ang anak ni Li Huando para tukuyin. Ang taong itinutulak niya ay ang kanyang ama. Sa oras na ito, tumayo ang isang lalaki. Sinabi sa dalawa nang ipasa ng dating chairman ang posisyon kay Li Huando, ay minsan nang sinabi sa kanya ang isang bagay, kung sino ang makapagsasabi na ang taong iyon ang tunay na Li Huando. Natakot si Li Sokdo, hindi niya talaga alam kung ano ang sinabi ng chairman noon. Sinabi ni Li Huando ang mga salitang sinabi ng dating chairman sa kanya, nang walang labis o kulang saka napagtanto ng lahat kung sino ang tunay na chairman. Sa pagkakataong ito, dumating din ang mga pulis at inaresto si Li Sokdo, na iligtas din si Professor Huang. Si Miran at Dong Chan ay nasa malamig na silid upang palamigan ang kanilang init ng katawan, ngunit nakakaramdam pa rin ng init. Biglang pumasok ang dalawang tiyahin, hindi matiis ang air conditioning sa loob, agad na lumabas. Nagtagal sila sa loob ng 2 oras bago lumabas. Nang malaman ng ina ni Dong Chan na ang kanyang anak ay nakikipag-date kay Miran. Nag-alala siya na pareho silang hibernators at maaapektuhan nito ang mga anak sa hinaharap. Tinanong ng ina ni Dong Chan ang dalawa, hindi ba dahil sa kasal kaya nagpapanggap kayong nagmamahalan? Sinabi ni Dong Chan kung bakit bigla siyang nagsalita tungkol sa kasal. Narinig iyon ni Miran at agad na sumagot, 24 na taong gulang pa lamang ako, wala akong balak magpakasal. Ang sunod-sunod na salitang ito ay nagpagulo sa lahat. Sinabi ng ina ni Dong Chan na kung ganyan ang iniisip mo, ayos lang, hindi ka bagay sa anak ko. Hindi inaasahan na sisigat si Miran, seryoso ako sa trabaho, hindi mapili sa pagkain, at may mabuting personalidad, at marami rin siyang pera 70 bilyon, nasa istasyon ng telebisyon hindi pa nakukuha. Pwede kong sabihin na ang sweldo ng iyong anak ay nagmumula rin doon. Hindi kumikilo si Miran ayon sa karaniwang sentido komon, sa dalawang pangungusap lamang ay hindi makasagot ang pamilya ni Dong Chan. Sa katunayan nagbibiro lamang siya, upang mapasaya ang ina ni Dong Chan, para pumayag siyang hayaan silang dalawa. Pinuri rin siya ng ina ni Dong Chan bilang isang napakagiliw na bata. Nakangiti rin ng may kasiyahan, ang magiging biyenan ay nagkasundo na ganoon. Nagbago ang eksena kay Professor Huang na sinusubukang magsaliksik ng gamot upang maibalik ang temperatura ng katawan. Totoong hindi nabibigo ang Diyos. Sa huli, nagtagumpay siya sa kanyang pananaliksik, agad niyang tinawagan si Dong Chan upang sabihin sa kanya ang magandang balita. Hindi sinabi ni Dong Chan kay Miran, dahil sa pagkakataong ito, gusto niyang subukan muna ang antidote sa kanyang sarili. Sinabi ni Professor Huang sa kanya, ang temperatura ng kanyang katawan ay babalik sa normal sa loob ng halos 1 linggo matapos inumin ang gamot. Pagkatapos ng iniksyon, ang temperatura ng kanyang katawan ay unti-unting tumaas. Nagkaroon din ng pakiramdam ng presyon at hirap sa paghinga, ngunit ang mga sintomas na ito ay kinakailangang proseso upang maibalik ang temperatura ng katawan. Makalipas ang ilang sandali, tinawagan ni Professor Huang si Miran at sinabi sa kanya na bakunahan na si Dong Chan. Matapos inumin ang gamot, tumingin si Miran kay Dong Chan na nanghihina, parehong nasasaktan at malungkot. Agad na inalo siya ni Dong Chan, sinabing mabubuhay na sila tulad ng mga normal na tao, kaya masaya sila. 3 araw matapos ang atake sa puso, at nawala ang sakit ni Dong Chan, nagpunta sila ni Miran sa freezer room muli. Sa pagkakataong ito, lubos na itong naiiba. Naramdaman ni Dong Chan ang lamig habang nakaupo dito.
Tinanong siya ni Miran kung nilalamig siya, dahil, para hindi mahalata, nagsinungaling si Dong Chan sa kanya at sinabing nagbibiro lang siya. Isang umaga, ilang araw ang lumipas, nagising si Dong Chan at nakita na bumalik na sa normal ang temperatura ng kanyang katawan. Labis siyang natuwa at, agad na tinawagan si Miran upang ipaalam ang magandang balita. Sa wakas ay magiging tulad na sila ng mga normal na tao, ngunit mabilis na nagbago ang plano. Isang araw bago ang ineksyon ni Miran, sa isang event, may isang nakamaskarang tao na may kutsilyo na naglalakad sa likod ni Dong Chan. Sinaksak si Dong Chan pero hamarang si Miran at nasaksak ang baywang. Dinala siya ni Dong Chan sa ospital. Nagmadali rin si Professor Huang. Sinabi ng doktor sa lahat na masyadong seryoso ang kondisyon ni Miran at nangangailangan ng agarang operasyon. Sinabi ni Professor Huang na imposible ang operasyon dahil hibernator si Miran. Ang temperatura ng kanyang katawan ay 31.5 degrees lamang. Ang operasyon ay maaari lamang isagawa kung bumalik sa normal ang temperatura ng kanyang katawan, ngunit aabutin ng 1 linggo bago bumalik ang temperatura ng kanyang katawan, na hindi kayang hintayin ng kasalukuyang kondisyon ni Miran ang 1 linggo. Sinabi rin ng propesor, mayroon lamang isang paraan ngayon na hayaang mag-hibernate muli si Miran. Maghintay hanggang sa makabuo ng gamot na makapagpapanumbalik ng temperatura ng katawan. Walang ibang pagpipilian ang mga magulang ni Miran at Dong Chan. Maaari lamang pumasok muli si Miran sa hibernation mode. Habang siya ay nag-hibernate, hindi nawala ng pag-asa si Dong Chan at sinubukan ang kanyang makakaya araw-araw sa pagtatrabaho. Naniniwala siya na isang araw, magigising si Miran. Madalas din siyang pumunta upang makita si Miran sa freezer. Masipag ding nagsasaliksik ang mga propesor ng gamot na mabilis na makapagpapanumbalik ng temperatura ng katawan para sa mga natutulog na tao. Si Dong Chan, upang alagaan ang pamilya ni Miran, lumipat siya sa bahay ni Miran. Sa proseso ng maraming araw na pagkikita, itinuring ng pamilya ni Miran si Dong Chan bilang kanilang anak. Naghihintay ang lahat ng may pag-asa na gumising si Miran. Biglang lumipas ang 3 taon. Naging sikat na producer si Dong Chan. Mainit din ang kanyang ulo. Nagbago ang eksena kay Professor Huang na sa wakas ay nakapagsaliksik ng bagong gamot. Agad niyang tinawagan si Dong Chan para sabihin sa kanya. Pumunta si Dong Chan at ang mga magulang ni Miran sa laboratorio. Sinabi sa kanila ni Professor Huang na 30 minuto matapos ang ineksyon, bababalik ang temperatura ng katawan, kailangan nating mag-opera agad. Ngayon kailangan nating tingnan kung makakaligtas si Miran sa operasyon o hindi. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Sa wakas, lumabas ang doktor upang ipaalam na nakumpleto na ang operasyon, ngunit ang pasyente ay nasa coma pa rin. Hindi alam kung kailan siya magigising, ginugol ni Dong Chan ang bawat araw sa pag-aalala at kawalan ng katiyakan. Sa wakas, isang araw, si Dong Chan ay nasa labas ng bayan nang makatanggap ng tawag. Sinabi sa kanya ng propesor na nagising na si Miran, naghihintay siya sa ospital. Nakaupo si Miran sa upuan na naghihintay sa kanya. Ang 3 taon na magkasintahan na ito ay sa wakas nagkita. Ang sandaling ito ay hindi mailalarawan sa mga salita. Hindi nagtagal ay nakita natin muli ang pamilya ni Dong Chan. Tinanong ng ina ni Dong Chan kung may balak siyang magpakasal. Sagot ni Miran, 24 na taong gulang pa lamang ako. Bakit ganoon ang usapan? Muling sumagot si Miran na ayaw niyang magpakasal at nagpahayag na gusto niyang mag-aral sa ibang bansa. Nag-alala si Dong Chan. Nagdulot ito ng pag-aalala kay Dong Chan. Kaya ano ang dapat niyang gawin? Kung sinabi niya iyon, ano ang tingin niya sa kanya? Kahit si Dong Chan ay 55 taong gulang na, kahit na ang totoo ay 35 taong gulang lamang siya. Sa harap ni Miran, talagang matanda na siya. Normal lang na mag-alala, ngunit hindi lang gustong mag-aral ng mas mataas ni Miran, gusto rin niyang mag-aral para sa doktorado at masterado. Sa loob ng 5 taon, siya ay magiging 60 taong gulang na. Bagamat galit na galit si Dong Chan, sino nga ba siya para tumanggi sa taong gusto niyang pakasalan, kaya't tanging ang pagsunod kay Miran sa buong mundo ang kaya niyang gawin. Dito nagtatapos ang pelikula. Magkita-kita tayo muli sa mga susunod na video sa channel.